Yung napanood nyo na siguro, nag-press con si Bato. Ha? Nag-press con, ngayon ang nakakatawa, sa isa sa mga sinabi niya, bahagi ng kanyang press con, naawa daw siya kay Duterte dahil nga 'di ba binabalita ngayon nila Sara Duterte na butot balat na raw ito, talagang payat na daw ito. Yan yung mga narrative ngayon ng mga DDS eh. Si Sara Duterte, ganun yung kinikwento niya. At sabi ni Sara Duterte, mayroon na daw huling habilin. Si ang ama niya sa kanila, sa kanya. Ang huling habilin daw ni Duterte, kung mamatay daw siya sa Netherlands, wag nang dalhin ang katawan niya sa Pilipinas. I-cremate na lang daw siya doon sa Dahig. Abo na lang daw ang dalhin sa Pilipinas. O yan, may mga ganyang huling habili na. No? May mga ganong huling habili na ngayon. Dahil napag-uusapan yan, na sobrang payat na nga daw ni Duterte, butot balat na daw ito, at nagbibigay na ito ng huling habilin, sabi ni Sara Duterte. Ngayon, si Bato, nag-press con, sa press con niya, pinahayag niya na naaawa daw siya sa dating presidente. Ito yung sabi ni Bato. It is a very sad information. Sana kung mamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas. Huwag doon sa ibang bansa. Dating Pangulo ng Pilipinas, dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. O yun. Ano? Ngayon, ang reaksyon natin dyan, itong si Bato, kung makapagsalita, parang hindi rin siya susunod kay Duterte sa ICC. Sabi ni Ria Aquino, Bato, huwag ka na daw umiyak, susunod ka na. Magkakasama na kayo dyan. Kung makapagsalita kasi si Bato, naaawa siya kay Duterte, parang siya rin, hindi rin dadaan sa ganyan. Nagpipress con pa si Bato, nagpapahayag na naaawa daw siya kay Duterte. Yan yan yung expression ni Bato. Kita nyo dyan sa picture. Ayan. Kaya lang, yun na nga, habang naghahayag siya ng ganyan, nakalimutan niya yata na siya rin ay na siya rin ay halos sigurado. Mga kabunyog, si Bato, ganito, gaano kasigurado na si Bato ay mai-issuehan ng warrant of arrest? Gaano kasigurado? Ano yan? ang kasiguraduhan yan, napakalaki ng kasiguraduhan. Bakit? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Doon sa warrant of arrest kay Duterte, inaresto si Duterte at ang kaso ni Duterte, indirect perpetrator. Mga kabunyog. Ang kaso ni Duterte o ang participation ni Duterte, indirect perpetrator. Ibig sabihin, hindi naman talaga siya ang nagtay. Hindi naman talaga siya ang pumatay. Hindi naman siya ang pumatay. Pero yung kanyang mga policies ni Duterte, yung kanyang pang-uudyok, yung kanyang parang kung sa atin dito, principal pa rin si Duterte. Principal by inducement, yun. Inducement. Kasi siya yung siya yung nagbigay ng instruction. Pero hindi siya yung direct perpetrator. Ibig sabihin, hindi siya yung, kung sa halimbawa binaril yung biktima, hindi siya yung nag-pull ng trigger na nakapatay sa biktima. Pero siya yung nag-induce, si Duterte. So ibig sabihin, dahil si Duterte, hindi naman talaga siya yung direct perpetrator. Indirect perpetrator ang role niya. Ibig sabihin yan, kung siya yung nag-induce, mayroong mga nagpatupad ng direksyon niya. So sino-sino ngayon ang mga nagpatupad ng direksyon niya? Ay natural sila Bato yan. Kaya hindi talaga pwedeng hindi ma-issuehan ng warrant si Bato. Ang tanong na lang dyan, kailan? Pero kung sa kasiguraduhan, sigurado yan. Parang katulad yan kay Putin. So maalala natin si Putin. Diba si Putin may warrant of arrest din sa ICC? Ngayon, isa pa sa na-arrest sa inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC sa Russia, yung babae na nagpatupad ng policy ni Putin na yung mga batang Ukrainians ay kunin dalhin sa Russia. Hindi ko lang natandaan yung apelyido ng Russian na yun na Russian na babae.
na siyang nagpatupad ng order ni Putin na yung mga bata galing Ukraine dalhin sa Russia. Kasi yan yung kaso ni Putin doon eh. Ngayon, kaya, sa kaso ni Putin, co-accused niya yung babae na yon. So, ibig sabihin, si Putin yung mastermind, pero ang nagpatupad ng plano, yung babae na yon. Ano bang apelyido nun? Hindi ko na natandaan. Alam nyo naman, mahirap tandaan ang apelyido ng mga Russians. Ganun din sa Israel. Alam naman natin na may warrant of arrest din si Netanyahu. Yung Hamas commanders, yung commander ng Hamas, may warrant of arrest din galing sa ICC. Kaya pareho, yung sa side ng Palestino, nung Hamas, yung sa side ng Israel, si Netanyahu, mayroong warrant of arrest sa ICC. Pero, hindi lang si Netanyahu ang may warrant of arrest. Pati yung dating defense chief niya, si Gallant, may warrant of arrest din. So, ang nakikita nating pattern dito, si Putin may warrant of arrest. Yung official niya na nagpatupad ng pagkuha ng mga bata, babae yung official na yon, kasama rin sa may warrant of arrest. Si Netanyahu ang pinakapinuno, pero yung defense chief niya na nagpatupad ng mga genocide sa Palestine, sa Gaza, kasama rin sa may warrant of arrest. Kaya dito sa kaso ni Duterte, nauna lang na na-issuehan si Duterte. Pero sigurado si Bato sa bandang huli, mai-issuehan din yan ng warrant of arrest. Kasi hindi naman pwede na yung nagplano ay naaresto na, tapos yung nagpatupad ng plano, hindi mai-issuehan ng warrant of arrest. Incomplete, hindi kompleto niyan ang mapaparusahan. Kung yung nagplano, maparusahan mo, pero yung nagpatupad ng plano, hindi mo mapaparusahan. Kaya sa tingin ko dito, araw na lang ang binibilang yan kay Bato. Araw na lang yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bato, nagpapatawa ito. Naaawa siya kay Duterte, ang hindi niya naiisip, siya rin naman kasama sa mai-issuehan ng warrant of arrest. Susunod na rin siya dyan sa ICC. Araw na lang ang binibilang yan. Posibleng pagkatapos or bago ng confirmation of charges hearing. Kasi sa September 23, 2025, confirmation of charges hearing kay Duterte. Ibig sabihin, kukumpirmahin yung mga charges kay Duterte sa September 23. Pwedeng pagkatapos niyan, pag na-confirm ang mga charges kay Duterte, magsisimula na ang trial kay Duterte, aarestuhin na rin yan yung iba pang mga involved sa kasong na kinasasangkutan niya. Ang kinasasangkutan ni Duterte, yung drug war niya eh. Ang role ni Duterte, indirect perpetrator. Ibig sabihin, hindi siya yung nagpatupad, pero siya yung nag-mastermind. So, ibig sabihin, yung nagpatupad noon, dapat maaresto din. At sila Bato yun. Oras na nga lang, sabi ni Jeep Bartolome, hindi na araw. Kaya yan? Si Bato, nakakatawa, naaawa kay Duterte, hindi niya naiisip na sa bandang uli, siya rin makukulong din doon. Yan lang, Bato. Naaawa ka kay boss mo, naaawa ka kay sa amo mo, pero hindi mo naiisip, ikaw rin, kasama ka rin sa makukulong doon. Mas mahirap pa nga ang sitwasyon mo, Bato. Kasi si Duterte, hindi na yan magtatagal sa kulungan. Matanda na yan. Ang dami ng sakit. Ikaw, ang lakas-lakas pa ng katawan mo. Kaya sa totoo lang, mas dapat ka ba itong mamroblema? Si Duterte, sa totoo lang, medyo naman malapit sa katotohanan yun eh. Na parang si Duterte resigned na rin eh. Kumbaga, kung mamatay siya doon sa dahig, wala na yung problema. Dahil sa totoo lang naman, ang dami ng sakit ni Duterte. Kaya para kay Duterte, kung mamatay siya doon sa dahig, destiny niya na yun. Tanggap na ni Duterte yun. Pero ikaw ba to? Alam natin, hindi mo patanggap yun. Ang lakas-lakas mo pa. Di ba? Ang lakas-lakas mo pa. Kaya mas nakakaawa ang sitwasyon mo kaysa kay Duterte. Kumbaga si Duterte, yan? Talaga namang, 80 years old na yata si Duterte. Lampas 80, Kaya ito,
itong si Bato, sigurado yan, kasama yan sa maaaresto. Bakit? Yun ang pinaliwanag ko. Ang kaso ni Duterte ay indirect perpetrator. Yun yung kanyang yan yung kanyang partisipasyon. Hindi naman siya talaga yung nagpatupad ng plano. Siya yung nagplano. Siya yung mastermind. Pero yung implementation niyan, hindi siya. Kaya nga ang role niya, indirect perpetrator. So kung siya yung nagplano, pero iba yung nagpatupad, di dapat yung nagpatupad ng plano kasama rin sa makukulong at maaaresto. Yan, si Bato de la Rosa yan. Kaya sigurado yan. Ha? Sabi ni Nelson Karingal, hindi Nelson, hindi accessories yan. Hindi accessories. Ang accessory, magaan pa ang participation yan. Magaan ang participation yan. Ganito yan, ipaliwanag ko sa inyo ha. Sa criminal law, at least sa Pilipinas mayroon tayong 3 klase ng partisipasyon sa krimen. Principal, complice, accessory. Okay? 3 yan. Principal, accomplice, accessory. Ang accessory, yung mga halimbawa, matapos ang krimen, tumakas yung kriminal, nagtago sa bahay niya, accessory yun. Yan yun. Yan yung mga yan yung accessory. Okay? Pero yung mastermind, yung yung nagbigay ng mga pabuya, mastermind, principal pa rin yun. Yung actual na pumatay, yung mga pulis na involved sa pagpatay, principal pa rin yun. Principal by direct participation. Principal by direct participation. Kasi sila talaga yung direkta. Yun namang nagplano at nagbigay ng reward, nag-udyok, principal by inducement ang tawag doon. Yung yung mga nag-provide ng iba pang kailangan, ang tawag doon, principal by indispensable cooperation. Kaya yung 3 na yun, lahat yun principal. Lahat yun principal. No? Kaya ang principal 3 klase. Principal by inducement, principal by indispensable cooperation, principal by direct participation. Halimbawa, doon sa kaso ni Percy Lapid. Yun sa kaso ni Percy Lapid, yung kay Bantag. Si Bantag, siya yung nagplano. Principal by inducement. Principal by inducement. Yung mga leader ng gang na naghanap ng killer, yung mga leader ng gang na naghanap ng killer at nag-raise ng pondo para maitulong, yung mga leader ng gang, yan yung principal by indispensable cooperation. Pero si Escorial, yung pumatay, yung umami na pumatay, ang tawag doon, principal by direct participation. Kaya 3 klaseng principal yun. Lahat principal yun. Si Duterte, principal pa rin ang role niya. Indirect perpetrator nga lang siya. Siya yung nagplano eh. Pero si Bato, hindi, siya ang nag-implement. Kaya hindi pwedeng hindi ito makasuhan. Kaya imposibleng hindi yan makasuhan si Bato. Kaya lang bakit natatagalan? Bakit natatagalan? Kasi dinidetalye muna ano yung naging papel ni Bato saka yung mga testigo laban sa kanya. Inayos muna yon. Ngayon, maalala nyo, nagreklamo si Bato na nung nakaraang buwan may dumating na mga ICC investigator sa Pilipinas, pinatawag daw yung kanyang mga dating opisyal sa PNP. Kinukumbinsi na magtestigo, pinapapirma sa sinumpaang salaysay. Ibig sabihin nun, yun talaga yung magkukumpleto ng ebidensya laban kay Bato. Yun ang magkukumpleto ng ebidensya at testigo laban kay Bato. Yung mga pinatawag na yan ng ICC, yung mga huling iniimbestigahan na ngayon. Yung kasing kay Duterte, yung kanyang mga statements mismo, ayun, malinaw ng ebidensya kay Duterte yon. Pero kay Bato, kailangan mas matibay kung mayroong mga dating police officers na magsabing inorderan sila ni Bato. Mukhang yun ang inayos ng ICC. Para ang tawag kasi doon, talagang anong tawag doon?
Yung napakatindi ng kaso na hindi makakaligtas ang akusado. May term kami dyan sa criminal law. Ah, Kaya kay Bato, yung mga huling investigasyon, kay Bato na yon, yung pinatawag na mga police officers, na sabi ni Bato, pinapapirma ng sinumpaang salaysay, pinatawag ng ICC doon sa isang hotel sa Pasay. Yun na yung yun na yung mga last na mga investigations na ginawa ng ICC. Kay Bato na yun. Ha? Oh, kay Bato na yon. Kaya ano na yan? Susunod na yan. Susunod na yan kay Bato. Ano na yan? Actually, ano yan? Alam yan ni Bato. Alam yan ni Bato na susunod na siya. No? Kaya lang, ang inaasahan niya dyan, puprotektahan siya ng Senado. Kaya nga grabe ang suporta niya kay Chis Escudero eh. Kasi inassure sa kanya ni Chis Escudero na pag naglabas ng warrant of arrest ang ICC, puprotektahan siya pag nagtago siya sa Senado. At nagsabi si Chis Escudero sa PNP, ayaw niya na kapag may warrant of arrest na kay Bato, pupusasang si Bato sa loob ng Senado. Ayun yun. Kaya magtatago ito si Bato sa loob ng Senado eh. Ang tanong, kaya niya bang magtagal doon? Saka hindi naman pwedeng ganyan na tatagal yan sa Senado kasi ibig sabihin yan, hindi sumusunod sa batas ang Senado. Mahirapan din yan. Anyway, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, malaki talaga na ang posibilidad nito na kaya nakakatawa si Bato na naaawa daw siya kay Duterte. Di niya naiisip, siya rin mismo susunod na din sa ICC. Si Sara Duterte, malaki ang posibilidad na si Sara Duterte rin maglalabas din ng warrant of arrest ng ICC diyan. Bakit? Yun na nga, nakita natin yung mga ebidensya, di ba na ngayon, ang balita ngayon, pang-dosing batch na ng ebidensya ang sinubmit ng prosecutors. Yung pinakahuling batch ng sinubmit, na yon, 1,253 items ng ebidensya. Ang mga ebidensya na yon, nung panahon sa Davao pa. Sa Davao pa. Ay si Sara Duterte involved doon sa Davao eh. Bakit involved sa Davao si Sara? Yung DDS, yung Davao Death Squads, nagpatuloy sa ilalim ni Sara at hindi niya ito pinatigil. Alam ba ni Sara yung operations ng Davao Death Squads? Oo. Yan ang testimonya ni Matubato at Las Cañas. Si Sara Duterte ay alam ang operations ng Davao Death Squads. Nung mayor siya, nagpatuloy ang mga pagpatay ng Davao Death Squads at hindi niya yan pinatigil. Kaya involved din si Sara dito. Kaya lang mauuna si Bato dyan. Mauuna. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan. So sa ngayon, lahat ng mga supporters ni Duterte naghahayag na naaawa sila. Naaawa sila kay Duterte daw kasi anong tawag dyan? Butot balat na raw at nagpahayag na ng kanyang huling habilin. Nag-iwan na daw ng huling habilin kay Sara na wag siyang dalhin na yung katawan niya sa Pilipinas. Hi, batiin natin si Jun Gamboa at ang family niya sa Milan, Italy. Yan. Si Leticia Vargas, good afternoon sa iyo. Kay Ros Mercado. Sa next chapter, si Bato naman ang papayat. Ayan. Si Bato, ang magiging problema nito, ubos ang pera nito ni Bato. Totoo, mayroon din itong mga perang alam na natin. Kung nagpayaman sila Bongo, kung nagpayaman sila Duterte, nagpayaman din yan si Bato. Kaya lang, mas marami ang kay Duterte. Si Bato, baka maubos ang pera niyan sa bayad sa abogado. Alam nga naman pag naging kinuha niyang abogado si Kaufman, ang bayad niya kasama doon kay Duterte, hindi naman papayag si Kaufman yan. Papayag ba si Kaufman na yung 150 million na natatanggap niya galing kay Duterte pag na-aresto si Bato, tapos kukunin ni Bato ang services niya? Pwede bang sabihin mo doon kasama na ito doon kay Duterte? Iba yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya malaki ang magiging gastos ni Bato dyan. Shout out kay Joseph Consolacion sa Pangasinan. Ngayon, kung titingnan natin, lahat na sila ngayon paawa, no? Si Duterte panay paawa na.
Yang mga ano na yan, yung mga pinapalabas ngayon, butot balat na daw si Duterte, nagpapaalam na daw, ano, parang ano na, nagbigay na ng huling habilin kay Sara. Bakit ganun yung kanilang mga dialogue ngayon? Ay kasi nag-a-apply nga ng interim release, nagpapaawa eh. O, si Mildred Concepcion sa New York, shout out sa inyo. Ha? Kaya itong si Bato, masaya man siya na nanalo siyang senador, pag lumabas ang arrest warrant niya, ay wala, problema na yan. Hindi naman pwedeng dahil senador ka, hindi ka pwedeng arestuhin. Hindi pwede yan. Ang immune lang from suit saka sa arrest, ang presidente. Ang presidente. Pero ang mga senador, hindi yan. Hindi yan. Immune lang sila from arrest kapag ang kaso ay magaan lang. Oh. Magaan lang. Ay ito hindi crimes against humanity ito. May isa pang development, ang OSG, Office of the Solicitor General, nagbabago na ng stand. Napanood ko yung interview sa bagong OSG, yung pumulit kay Minardo Guevara, itong si Berberabe. Sabi ni Berberabe, bukas sila na baguhin ang stand pagdating sa ICC. Yun kasing ni Minardo Guevara, ang stand nun, hindi magko-cooperate sa ICC. Hindi kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Sabi ni Berberabe, pag-aaralan nila ang issue ng ICC at posible silang mag-adapt ng bagong stand. Pagka ganon ang ICC, ay ang OSG, ko-cooperate na sa ICC, at posible mag-member na ang Pilipinas sa ICC, mag-rejoin. Wala na si Bato. Wala na to si Bato. Tandaan natin yung mga developments ngayon Si Solicitor General Berberabe nagpahayag sa interview ng sa ANC. I-review nila ang stand ng OSG. Yung dating stand kasi ni Minardo Guevara, kontra sa ICC si Guevara. Ay ngayon itong si Berberabe, sabi niya, pag-aralan natin. Bukas kami na baguhin ang stand ng OSG. Ngayon, pagka ganon na binago ng OSG ang stand nito, magko-cooperate na sa ICC, ang sunod niyan, pag-rejoin na. Pag nag-rejoin tayo sa ICC, yung mga issue, di ba, ang inisyu kay Duterte nang inaresto daw ito, yung investigasyon ni Amy Marcos, na violate daw ng Pilipinas ang ating mga patakaran kasi hindi daw natin kinikilala ang ICC tapos sinurrender si Duterte. Ay ngayon, babaguhin na ng OSG ang stand. Hindi na yung dating stand ni Guevara. Ngayon, pwede nang bumalik na tayo sa ICC, magre-rejoin. Pag nangyari yon, wala ka ng kaligtas Bato. Kahit yung pagtatago mo sa Senado, hindi na yon. Kasi member na ulit tayo ng ICC. At saka yung OSG, bago na ang stand. Wala na. Wala na. Talagang wala nang kaligtas. Ligtas sila Bato. Okay? So magandang araw sa inyo mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.